A day in my life as a cost controller in Dubai. So yung duty timing ko nga pala is 9 a.m. to 6 p.m. Pero usually maalis ako ng bahay mga 9:15. Tapos nakakarating ako ng office kung walang traffic mga 9:40 or 10 a.m. Pagdating sa timing, hindi naman stricto yung company namin. Flexible naman sila. Hindi tulad sa iba na kapag sinabing 9 a.m. kailangan 8:45 nandun ka na. Yun nga, favor from the Lord na rin na naka-join ako sa company na to. Kasi naalala ko nun, yung mga unang-unang company ko, once na malate ka lang ng 15 minutes, 20 minutes, grabe. Isang araw na agad yung i-deduct sa sahod mo. Tapos yung office pala namin is dito lang, malapit sa MOE, sa may Albarcia. So pagkadating ko sa office, usually nag-check talaga ako ng mga emails kung may mga urgent na kailangan gawin. Kung wala naman is yun nga, silip muna ako sa small pantry namin para kumuha ng biscuits or if gusto kong magkape or magtimpla ng tsaa. Pero today umorder ako sa labas ng karak chai kasi isa talaga to din sa mga paborito ko. So nagwo-work ako dito sa office mga until 11 a.m. Tapos pupunta na ako sa may restaurant namin sa may JBR. Majority of my work kasi is doon sa restaurant din talaga. So mamaya pakita ko sa inyo yung mga kung paano ko mag-spot check. Yung biyahe ko pala from Barcia to JBR is mga 15 to 20 minutes lang. Pero depende pa rin yun sa traffic. Lalo ngayon, bare months na, medyo peak season, kaya dumadami na rin yung tao, kaya medyo traffic na. So yung building na yan pala na may butas sa gitna, dyan yung pupuntahan natin kung saan ako nagwo-work. So nandito na tayo ngayon sa may Address Beach Resort. So yan nga, bibigyan tayo ni tropa ng parking paper. So yan yung valet parking natin. Tapos mamaya, i-stamp lang natin. Tapos ipakita sa kanila para ibigay rin yung sasakyan natin. So story time lang tayo saglit. So yun nga, tong hotel na to is a 5-star hotel. Naalala ko nung unang punta ko dito, talaga nakaka-intimidate. Kasi yung mga tao dito, grabe, mga social talaga. Eh sino ba ako? Isang tambay lang sa computer shop dati na inaabot ng madaling araw para lang mag-computer. So pagkadating ko nga dito sa restaurant namin, ini-stampan ko na agad yung parking paper para sa valet mamaya. Tapos yun nga, since malapit na yung inventory, meron tayong spot check sa mga high value na mga wines namin. So yung ginagawa ko dito, ini-spot check ko yung quantity actual versus sa system namin. Dito makikita kung may mga shortage or mga surplus. So after ng wines, proceed naman tayo sa spirits. So yung nga, sa spirits is meron tayong gin, mga pisco, rum, tequila, vodka, whiskey at iba pa. At alam nyo na yan. At syempre hindi mawawala ang favorite natin na matcha habang nagtatrabaho. Kasi iba talaga, sarap magtrabaho kapag alam mo, may sinisip ka na ganyang premium grade matcha. So yun nga, time check. 2:49 na. Kaya ito na yung time para mag-spot check din ako sa kitchen namin. So as you can see guys, nagpapunch ako ng item sa system namin. So dito, sa spot check na to, malalaman natin kung sumusunod ba sila sa mga tamang measurement at kung paano nila to i-prepare. So tara, punta na nga tayo sa kitchen. So baling pinunch nga natin is grilled scallop. So i-cross check lang natin kung yung actual measurement nila is in line dun sa system measurement. So yun nga, after that, proceed na tayo sa exciting part. I-prepare na nila yung pagkain. Tapos syempre, since na-punch na yun, bawas na yun sa inventory. Syempre, titikman, tsaka kakainin na natin yan. At after natin kumain, balik tayo sa kitchen para mag-check naman ng mga batch recipes. So yun pa din kung sinusunod nila yung measurement sa recipe book. And then after sa kitchen, we will proceed sa wines naman. Bali dito, ini-spot check natin yung waiter sa pouring nila. Kung nag-over pouring sila or less pouring. So as you can see guys, meron ditong naka-ready na pitchel para i-check kung tama ba yung ml dun sa pinor nila sa glass. Dito makikita nyo na sinasabihan ko siya na medyo lumagpas ng konti yung pouring niya. Kasi sobrang importante nito sa amin, lalo na sa management. Kasi for example, sa isang glass is merong sobrang 5 ml. So imaginein mo yon sa isang buwan. Let's say 5 ml kada guest and you have 1,000 guests. So 5 liter na agad, halos 7 bote na agad, consider as loss, diba? Malaking pera na yun. So syempre after that, titikman na natin siya. So hindi naman ako mahilig sa champagne, kaya konting-konti lang.
So ayan no, halos kalahati pa yung natira. So yun, magpa-pack up na tayo guys. Kasi yun nga, pauwi na tayo. So ito yung ginagawa ko as a cost controller sa isang araw. So thank you for watching guys. Grabe, hirap palang mag voice over. Inabot ako ng ilang oras dito. Kaya wag nyo kalimutang mag-comment, like, and share ha. So yun lang guys. God bless everyone. All glory to God. Shalom.